naman pinapaniwalaan talaga. Ah, ganun ba? O sige, sige, sige. Sabi ni Shiro Kansaki, aba, may nag-aaway ang dalawang bakla. O, aba, nag-aaway ang dalawang bakla. Bakla ba si Greco? Hindi ko alam, oh. Bagay kayo ni Atty. Claire. Waha, ulab ulit kayo. Oh. O sige, sa susunod, no? Eh, busy yun eh. No, alam mo naman na madaming ano yun. Madaming interview yun. Mabuti nga na ano na tayo. Na pagbigyan tayo, no? Eh, baka sa susunod na taon ulit. Sabi dito, oh, sa totoo lang, may naniniwala pa ba kay Antonio Trillanes? Ang sagot naman ni OG Diaz, mga bossing, eh, oo naman. Mas credible kesa kay Belica, no? Walang posisyon si Antonio sa ni Trillanes Deport, pero ang powerful, ang dami pang nagagawa. Alam niyo ho, mga kababayan, no? Ako, simula po, nung nakita ko yung mga naging resulta nung mga sinasabi ng dating senador na si Antonio Trillanes, na yung, eto, si Duterte ang first batch na uhulihin o aarestuhin. Nangyari nga ho. Sabi ko, may ano to, may tira tong tao na to, may tira tong mama na to. Tapos, di ba, dati, ibinibintang nung kampo ni dating Pangulong Duterte kay Trillanes na ibinenta daw ni Trillanes yung mga isla diyan sa West Philippine Sea. Tapos kung makikita natin yung mga nagiging kilos at yung mga nagiging resulta, para hong mas naniniwala ako na yung sila ang nagbenta doon sa West Philippine Sea. Kasi biruin nyo mga kababayan, no? Nung pagkakapanalo ng dating Pangulong Duterte taong 2016 ho, kasabay din po ng pagpaparangal sa atin na tayo po ang may karapatan para po doon sa West Philippine Sea ng UNCLOS, mga bossing. Kung ipinangalandakan, itinulak ng dating Pangulong Duterte, yun ho, mga bossing, malamang sa alamang mas matibay ang pundasyon at ang suporta ng Pilipinas sa paglaban po sa karapatan ng West Philippine Sea. Kaso hindi. Papel lang daw ho, mga kababayan. No? Papel lang daw ho, mga boss chief amo, sir. Sabi, ni Rima Joy, deleted. Nangugulahan lang ako kasi durog si MR kay Boss Mike Cervera, pero sa inyo, hindi. Alam niya, mga kaibigan naman namin yan no? Magkakaibigan kami, araw-araw kami mga magkakausap yan. Ako naman kasi, simple lang ako, no? Labas ebidensya, pakita ebidensya, ganun lang naman ako. Pero ang kagandahan sa amin, hindi kami nag-aaway-away. Mamaya kausap ko na naman yan, no? Buti hindi nagtampo sa akin, late yung birthday greeting ko sa kanya. O tapos, eto mga bossing, no? May sinabi kasi dito si Greco Belica tungkol kay OG Diaz. Hindi, pero nabigla ako doon sa sinabi ni Shiro Kansaki, ha? Dalawang bakla daw nag-aaway. Hindi ko alam na bading to si Greco Belica. Hindi ko alam mo talaga, mga kababayan. Sabi dito ni Greco Belica, may comment about Trillanes credibility was made October 2025. No? Nirehash o inulit ni OG ngayon para mapag-usapan ang bata niya na si Trillanes. Ako ang ginamit. Sikat. No? Sikat. Dahil nagsampa sila Trillanes ng kaso kay Sara sa ombudsman, wala daw pumansin. Sure? Parang alam namin yun No? Huli ka boy, pero hindi kulong. Sabi dito, OG, stay in showbiz. No? Manatili na lang daw po doon sa mga pag-arte, sa pag-aartista, si OG Diaz. Ito malupit. Gawin mo na lang artista si Trillanes, gawa kayo ng pelikula, baka kumita kayo. Yaan mo na kaming mga lalaki, no? Dito sa gobyerno, gawain ng tunay na lalaki ito. Sandali lang. Naalala ko ho tuloy, mga bossing.
yung mga LGBTQ na nandoon sa kampo ng mga DDS. Naalala nyo po, di ba meron pang balita na isang vlogger nila, may isa pang balita, isang vlogger nila nagtakbo ng pera ng mga vlogger. Di ba? Mas ang alam ko, madami sa kanila eh. Yung mga backlots ho, mga bossing eh. Tapos gaganito. Alam nyo mga kababayan, lalo na po sa Pilipinas, pantay ho yan. Babae, lalaki, tomboy, bading, bakla, no? LGBTQ, lahat po yan, may karapatan po na makialam at makipag-usap, makipagtalakayan pagdating po sa politika. Mga Pilipino yan eh. Di ba? Mga Pilipino yan eh. Grabe naman si Belica. Ang daming bakla doon sa kanilang si Roque, ba't sinasabi niyo si Roque? Ba't sinasama niyo si Roque? Bakla ba si Roque? Hindi ako naniniwala ng bakla yun. No. Si Roque, hindi ako naniniwala na bakla si Roque. Bakit? Matigas nga yung pagkakasabi niya nung pinapatopless niya si Ronil Yang. No, yun ang pinangahawakan ko na hindi bakla si Roque. Sabi ni Ma'am Delia Rosario, CRB, correct, kababayan ko yun. Si Martin Romualdez. Eto, sagot ni OG Diaz. Dito kay kay Belica. Mr. Belica, kung nirehash ko lang po ito, no, ang importante, confirmed na sinasabi mo nung October 25, tama o nahuhuli. So, ibig bang sabihin, nag-iba ang impression mo kay Trillanes ngayong 2026? Credible na ba siya sa'yo ngayon? Di mo lang matanggap na tama lahat ang mga hawak niyang ebidensya. Totoo. Yan niya nag-iiyakan niya yung mga DDS eh. Naaresto si dating Pangulong Duterte, iiyakan. Naaresto si Tibuloy, iiyakan. Tapos eto, susunod pa si Bato de la Rosa, iiyakan din. Lahat, karamihan yan, mga bossing ha. First-hand information. Nanggagaling po kay Antonio Trillanes. Bakit hindi natin papaniwalaan? Nung 2017, kung di ako nagkakamali, 2017, 2019, kasama siya doon sa pumupunta sa Dahig, doon sa ICC, sinasamahan nila yung mga biktima ng dating Pangulo. Di umano. Sa EJK nila. Natural, yan yung mga talagang makakaalam kung ano yung progress ng mga kaso. Di ba? Sabi ni Shiro Kansaki, nanunupa lang naman si Roque sa mga white boys. Ewan ko kung patuloy kung patuloy si Roque ng mga white boys na sinasabi mo, ha? Hindi ko alam kung papatulan si Roque. Tuloy. Saka Ginoong Belica, huwag mo lang ilimit sa mga tunay na lalaki ang dapat may kinalaman sa gobyerno. Oo nga, ang daming bakla sa DDS. Mga bossing, ako wala akong problema doon sa mga bakla. No? Wala akong problema doon sa mga LGBTQ. Pero ang problema, tinatanggalan ng karapatan ni Greco Belica na makipag-usap, mamuno o kung ano man, no? Yung mga LGBTQ, baka magalit pag sisipain ka niyan. Belica, di ba Ma'am Chris Rose? Isa-isahin natin. Si Baste. Hindi. Sabi kasi ni Leonida Negrillo, si Baste daw, bading daw. Duwag lang yun. No? Yun yung maraming sinasabi, marami ibinubuka yung bibig, no? Pero hindi naman sumusubo na ratboy, mga boss. si Belica, si Baste, duwag lang yon. Mahilig lang yung magsasalita, mahilig lang yung kung ano-ano mga banat, keso mga suntuka, pag magsuntukan kami niya ni Torre, no? Mabubugbog ko yan. Nung nilatagan ng ring, putik na yan, pumunta na Singapore, nagtago. Sabi ni PJ Chub, si Tio Paeng, si Alvin Dachup. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, madaming, madaming LGBTQ doon sa tapos ganyan magsasalita. Hindi ko talaga nag-iisip ng matitino itong mga ito, bago maglabas ng mga pahayag. Tuloy, saka Ginoong Belica,
Huwag mo lang ilimit sa mga tunay na lalaki ang dapat may kinalaman sa gobyerno. Lahat ng mamamayang Pilipino, bakla, tomboy, mukhang buhaya man yan, o linta, lahat. Dami mo ring supporter na bakla. Oo nga. So paano sila? Doon na lang sila sa parlor o sa dress shop dahil pang tunay na lalaki ang usaping gobyerno ay hindi ho. No? Hindi ho. Risa Ontiveros nga, mga kababayan, tingnan nyo. O, di ba? Ang daming napatunayan, no? Lalong-lalo na yung mga pagdiskubre ng mga hindi Filipino citizen. Tapos mayor pa, siguro, o, nasan niya yun? Nandun sa loob ng oblo. Para ho sa akin, mga kababayan, pantay lang po, bakla, tomboy, o, buong LGBTQ, lalaki, babae, pantay lang po yan, mga boss chipa mo, sir. Walang ay, ayoko maging presidente ang babae, ayoko maging wala, pantay-pantay ho yan, mga kababayan. Tuloy, meron nga dyan, tunay na lalaki, pinagkatiwalaan ng posisyon, nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan naman, di ba? Palagay mo, sino yung tinutukoy ko? Sino yun? Sino yung tinutukoy niya doon? No? Saka kung may naipakulong na po, wala naman. Utang na yung bili ka na yan. Wala. Sorry. Ano? No? Hindi, totoo naman kasi wala naman naipakulong yung mga yan. Puro lang ay, napakulong namin si mayor, napakulong namin si congressman na ganito, ganyan. Tanungin mo yung mga pangalan, ay hindi po namin pwede ilabas yung mga pangalan eh. Ganun lang ang mga pinagsasasabi ho. Alaskado nga yun kasang kay dyan ho, mga kababayan. Pati nga ako, binlock na niyang si Greco Belic. Kasi kapag ka nagtanong kami, boss, sige na, pangalanan mo na. Huwag ka nang mahiya. Asar talo, black ka. Dito ho, mga bossing. Welcome na welcome ang mga DDS dito. Hindi namin binablock yan. No? Mga kalaro namin yung mga DDS dito. Lalo na kapag ka mga mga nagkomento yan ng mga nonsense, ng mga walang kalatoy-latoy doon sa mga pinag-uusapan natin. Okay lang. Diba? At least may laruan tayo. Ngayon, tuloy. Saka kung may naipakulong na po kayong big fish noong chairman kayo ng Presidential of Anti-Corruption Commission, pakibanggit po at hihingi po ako ng sorry sa inyo in public, promise. Biruin mo yan. Mukhang wala naman. Pero kung si Boy pa lang po ang nahuli nyo, ano po ang apelido niya? Sartalo. Attorney, si Greco, di ba? Hindi. Attorney ba yan? Lawyer ba yan, si Greco? Kung mag-post kasi walang utak, parang hindi pinag-iisipan. Hindi ko makitaan na attorney yan. Hindi. No, mahilig lang yan doon sa sa magtatayo-tayo ng mga party list, tapos talo. Di ba, Ma'am Princess Paris? Dito ho, mga kababayan, baka pastor daw siya. Pastor Roto. Diyos ko, meron mo ba, pastor, yung mga ibinabalita, parang hindi naman totoo. Diba, yung mga pagpapakulong, tanungin mo, ni isang pangalan, walang masabi ho. Diba, kapag ka nagsasabi ka ng walang katotohanan at wala kang ebidensya, kasi nungalingan ang tawag dun. Diba?